Annyeonghaseyo 여러분. Kamusta kayo at araw nga pala ng Sabado ngayon at Pahinga muna, pahinga. sa Lunes ay registration na ng KIP, yung Korean Immigration and Program, kung saan hinikayat yung mga foreigner na kagaya namin na mag-aral ng Korean language, yung culture ng Korean, at siyempre ang purpose na rin nun ay makapagpalit ng visa to in visa to E7 visa, Paano nga ba tayo makakapag-aral dito sa Korea? So, dapat ikaw ay may visa ka na E9, tapos siyempre, ikaw ay naniniran sa South Korea, Hindi pwede ito sa nasa Pilipinas. Dapat ikaw ay nasa Korea. Yun, unang gagawin natin ay punta lang tayo dito sa Socinet, sa website nila. Ayan, ito, naka-ready na. Tapos, punta lang. Bali itong video na to ay tutorial na rin, sa mga gustong mag-registration sa KIP. Ay, ito na yung tutorial natin. Sana manood kayo. Umpisa ay login lang muna tayo. Hindi pala. Dito muna tayo sa join membership. Pindutin natin itong join membership. Tapos, ito may Korean siya, may English. Pindutin lang natin itong English, syempre. Tapos ito, baba lang natin, agree lang natin yan. Agree. Tapos ito, Hui Won Kind, join lang natin yan. Tapos ito, may mga may mga language siya nandito. Merong Korean, English, Chunggok, Tegok, Mongolia, Cambodia. Wikang Tagalog syempre, Pilipino. Tien, Vietnam, and Russia ata. At English natin, Dito sa, International Marriage Guidance from Korean National. Ito ay para mga mga F6. Tapos ito walang idea rito sa Initial Orientation Course for Immigration. Siyempre dito tayo sa Korea Immigration and Integration Program. Yan yung meaning ng KIP. Yan, click lang natin yan. Tapos ito, automatic na yan, yung register foreigner. Okay na yan, naka-blue na yan. Yung ID natin, dapat, ito yung magiging natin ID. Yung magiging ID natin para makapasok tayo dun sa KIP account, So, dapat pala meron tayong listahan dito. Nasa yung notebook niyan? Yan. Susulat lang natin yung ID para hindi natin makalimutan. ID. Ano bang pangalan mo? Jomar. Mirabel. Jomar na lang. Jomar. Small letter lang. Jomar. 328. Tandaan mo yun, Tandaan. Tapos lagyan natin ng special character. So, type ko lang to. For the sake ng information, i-vlog ko na lang ito mamaya. Jomar 28. Yan. Tapos, humingi dito yung website ng confirm duplication. Kumbaga dapat yung gagamitin mong ID ay unique yon. Kumbaga dapat walang kapareho. Kaya pipindutin lang natin itong confirm duplication para ma-search ng system kung meron ba ang kagaya yung Jomar, yung pangalan na ito na ginamit namin. Yan, sabi naman dito, i-ID nun, sayong kanunghamnida. Yan. Sabi naman dyan ay wala naman daw kapareho. Sabi niya, i-ID role, sayong hamnida. Sabi niya, sige, gagamitin niya daw. Okay lang natin. Tapos na-confirm na yon. Sunod, gagawa tayo ng password. Anong pwedeng password mo? Gawin na. Siya nang pag-isipin natin ng password niya. Okay. Lagay natin yung password.
Dito sa confirm password, ano lang natin? Yung password lang ulit. Yun. Tapos, yung name naman natin, dapat yung name, kung ano yung nakalagay sa ARC, kung ano yung format nito, dapat doon yung, ganun din yung ilalagay natin dyan sa name na yan. Kasi kung paiba-iba, hindi siya gagana. Kailangan kung ano yung nakalagay sa ARC. Ganun din dapat. Oh, see, meron. Meron na, meron. Meron na, Dre. Ibabas, pangalan mo. Hindi naman ano. Hindi, sa iyo, meron. Okay, sunod. Yung ARC natin, lagay natin number. Dapat ano siya, full. Di ba kasi pangalan, di ba? Digit name. Nalagay. Maganda sana pag ano to. Ayun. Tapos ang sabi dito, no, nailagay na namin yung alien registration number. Complete siya, kaso parang hindi na ilagay yung isa, yung last number. Tapos sabi dito, click to verify your name, no. Bi-verify lang daw yung ARC number kung existent pa siya, kung hindi pa expired, no, kung hindi pa TNT to. Kung hindi pa TNT itong taong to. Verify lang natin. Ngayon, tapos ang sabi ng system ay successfully verified, no. Ayun, na-verify niya na existent pa yung ano niya. Kumaga, nasa ano pa, may visa pa tong taong to, kaya ano niya, na-verify niya. Tapos, ang sunod natin, syempre, cellphone number, nalagay natin yan kasi doon mag-send ng email, text message, ay, may email din dyan. Lagay mo na yung ano, cellphone number mo. Sa mga kasama natin palang mga katrabaho dito, sa mga kasama kong Pinoy dito, yan, ini-encourage ko rin sila na ini-encourage ko silang mag-aral ng Korean language dahil kasi ano nga, walang pasok ng Sabado Linggo sa amin. Mas maganda na rin yung Hindi, kahit like mo lang isang araw tumambay sa school, di ba, no? Kahit pa paano, may matutunan ka. Hindi yung nakatambay ka lang sa bahay. Pati maganda dyan sa Cape niya kasi makapag-socialize ka sa mga ibang lahi. Kahit pa paano, may matutunan ka talaga. So, okay, tama naman daw ang kanyang number at email address, no? Bali, ang next step natin ay ito. Consent to the use and collection identification number. Alien registration number, resident registration number, passport number. Yan. Check lang natin yung box na yan. And then, join natin. Check natin kung walang magiging error. Please use password containing letters, number, and special character. Yun, no, nanghihingi ng special character. Dagdagan natin yung ano mo, password. Siguro mga ganito. Ganyan. Dito, kay Kim Jin Han. Kim Jin Wan. Okay, join natin. Naglagay na kami ng special character. Ano sa No? isa? Hindi, okay na. Meron na. Lagay ko na. Yan, ang sabi ng system ay, would you like to join the membership? Yan, okay mo lang yan. Goods na yan. Okay. Tapos punta tayo dito sa ano. Balik tayo sa pinaka-homepage ng KF website. Ayan. Lagay mo lang yung ano mo. Yung ID mo, tsaka password. Okay na, nalagay niya na yung kanyang ID, tsaka female po, no, yung password. Login lang natin. Yun. Bali, nakapasok na tayo sa ano, no, sa website ni KF. Ayun na, meron na siyang, nandun yung pangalan, Jommark28 name. 1 yung habi daw, welcome daw. Tapos para makita natin yung ano, yung pinakalalaman nitong website na to, punta lang tayo dito sa my page, kumbaga sa English. Punta lang tayo dito sa itong program. Ayan. Tapos baba rito sa Pyeongga Sinchong. Tapos ito yung pangatlo. Dange Pejong. English natin. Sabi niya, guide for level assignment. Please choose one of the choice among 1, 2, or 3 for level assignment of Korean immigration and integration. Dito sa part na to, dyan yung ano, mag-level test ka kung gusto mo mag-level test. Pindutin mo lang tong apply. Mas maganda mag-start ka sa level 0 para ano, kung gusto mo talaga matuto mag-Korean.
Pero kung ikay mountaineer yung visa mo, tas nagmamadali ka, gusto mo nang magpapalit ng visa or maging E7, dito ka na sa level test. Bali ang mangyayari nun, mag-level test ka, pupunta ka sa mga school, 22 hours lang. pupunta ka sa school, tapos doon ka mag-exam. Merong may listening, tsaka writing. Mayroon din yata interview na. Hindi ko pa na-experience yun eh. Pero dahil gusto nga natin matutong mag-Korean, gusto natin malaman yung mga kanilang culture, dito muna tayo sa level 0. No? Ayan, apply lang natin yan. Tapos ang sabi dyan, kung kung gusto raw bang mag-start sa level 0. Okay natin. Keep application success. Okay, ito na yung lumabas. Nasa level 0 na siya. Start pa din. Ulit mo. Ano yun? Pagdating ng time ng registration, para malaman mo kung saan yung pinakamalapit na school na malapit sa iyong lugar, kung saan ka nakaregister, bibigay ni website yon. Dito tayo pupunta sa sabi ito nga program, yung Gasinchong. Ayan, English lang natin. Ayan. Yan, Pyong Gasinchong. Ay, ito pala, Kajong Shijong. Ayan. English lang natin ulit. Translate. In English. Ayan. Bale, ito nga pala yung pinakamalapit na dahil nakaregister kami sa Ichon, siya, binigay ni KIP website yung pinakamalapit na pwede niyang pasukan na school. Tulad nito, Gongdo International University sa Kukje. Hanap tayo ng pinakamalapit. Tapos Suwon. May Suwon din. Yongin City. Ito nga yung target na namin pag-enrollan. Yongin City yan. Sige. Tapos dito sa Ichon City. Dito sa amin. Sa Waso. Bali, kunyari, ito nga napili mo. Ichon City, yung click mo lang yan. Kunyari, ito na yung araw ng registration. Pinutin mo lang yan. Kasi ito makikita mo dyan kung sino yung mga professor, kung sino yung professor mo, kung ilang oras. Ayan. Sabi dito, ayan, lumabas na yung yung manager, ibig sabihin yung manager, yung magiging teacher. Si Han Hee-yong. Tapos sa Ichon City Family Center, yun yung address. Tapos address, 3rd floor, Gungridong Administrative Welfare. Tapos phone number, yung course name, Korean Basic, weekly class, Tuesday, Wednesday, Thursday. Siyempre maghahanap ka ng magandang schedule, yung lang, hindi tatama yung trabaho mo, Sabado, Linggo. Yan, Korean Basic, level 0. Tapos mag-uumpisa raw ng February 3 hanggang, yung course period of number. Tapos applicants, number of capacity, hanggang 12 lang yung tao dapat na pwedeng mag-enroll sa course na yun. Ito pala yung January 5 yung application, yung registration hanggang January 31. Siguro hindi naabot ng January 31 yan. Ilang oras lang, puno na yan. Yun, ito. Ito yung oras ng pasok, February 3. Alauna hanggang, alas 6, 5 hours. Kasi ang pag level 0 ka, kailangan ay maka 15 hours ka. 3 days yun. Tapos ang sunod na pasok ay February 4. Ganun din, 5 hours. Makakompleto mo yun. Tapos pag decidido ka na sa napili mong area, na days, kunyari, Tuesday, Sabado, napili mo, or Linggo. Ayan, ito, sinchong mo lang yan. Pindutin mo lang yung sinchong, tapos ayun yun. Register ka na. Ayun lang, ganun lang kadali. Basic lang. Try natin tong Yongin kung maganda yung schedule. Yongin, ayan
Ito, maganda yung schedule lang ng ano sa Yongin City. Ang pasok daw ay tas yan, teacher si Pak Chunwei. Tas ang oras na kailangan pasukin nga, ganun nga, 15 hours pag level 0 ka nga. Tas ang start ng pasok ay January 17, alauna hanggang alas 6 ng hapon. 5 oras. Pag nakompleto mo yung 5 oras na yan, matik na yan, pasado ka na dyan. Kasi ang level 0 ay walang exam. Talagang papasukan mo lang siya. Ganun lang, papasok ka lang, may kinig ka lang, pipirma ka lang doon. Tapos meron ding mga mga center na yung mga teacher na dinadirect na nila sa level 1. Kumaga, hindi na ikaw mag-register, sila na. Yung mga ganun, yung mga na-experience ko. Yung time na ng iyong registration, minsan kasi nag-start yun, alas 9, usually yata, alas 9. Yun, pagka alas 9 na, yung time mo na yung alas 9. Tapos, dito ka na maghintay sa Sinchong. Yan, click mo lang yan, tapos yung register na. Pabilis na lang talaga kasi minsan marami talaga mga foreigner ang gustong mag-aaral din ng Korean language. Kaya, mas maganda talaga, nakaabang ka na para hindi ka mauli. Yun lang at sana'y nasundan nyo ang magulo kong kwento. Sana naintindihan nyo, Ganun lang. Kung paano yung pag-sign up, pag-register, at yung kung paano yung paghanap nyo ng address kung saan kayo pwedeng mag-enroll sa malapit na inyong lugar. Sorry na bali nilagin na ni Mirabel yung kanyang Keep account sa cellphone niya, parang hindi niya. Nakasave na to. Waiting na lang sa registration. Ayun, waiting na lang sa registration. Sana mapag-register kami. At ganun lang, napaka-basic lang. Kayong mga EPS aspirant, kung may pagkakataon na kayong mga EPS na nandito sa South Korea, kung may pagkakataon na mag-aral kayo kasi maganda yun. Kung hindi ka naman busy sa trabaho mo, pagkakataon mo, mag-aral ka na. Kasi nandito tayo sa South Korea, kailangan natin yakapin yung nila, salita nila, yung kultura nila. Kasi pag nakaka-adapt ka sa mga salita nila, mapapagaan yung pamumuhay mo dito sa South Korea. Yung confident ka makipag-usap sa kanila. Yun lang, bali doon na rin pala natapos tong video nito. Maraming salamat sa nanonood hanggang dulo. Yun lang, maraming salamat at mabuhay.